nasabing maisagawa na raw sa loob ng linggong ito ang malaking rally ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo sa una nang ipinangako ng naturang organisasyon na pagsuporta sa naging pahayag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na walang magandang maidudulot ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Gayunman ay wala pang desisyon ukol sa naturang eksaktong araw kung kailan may sasagawang nabanggit na rally mula sa ilang miyembro ng naturang sekta ng relihiyon. Sa naunang pahayag na nilabas ng Iglesia ni Cristo, sinabi nila na magsasagawa ng rally ang mga miyembro nito upang ihayag ang kanilang pagkikiisa sa naging pahayag ni Pangulong Marcos na hindi sang-ayon sa anumang impeachment dahil marami mga problemang kinakaharap ang bansa na dapat nang mas unahin. Una na nga rin niya sinabi ng Metropolitan Manila Development Authority na nakikipag-ugnayan na ito sa mga o dun sa pamunuan ng Iglesia ni Cristo upang mapaghandaan ang isasagawang marcha para hindi ito magdulot ng matinding trapiko sa mga lansangan. Sa kasalukuyan ay dalawang impeachment complaint na ang inihain laban kay Vice President Sara Duterte. Una na ring dumistansya ang Palasyo Malacanang sa dalawang magkasunod niya na reklamo. Si BP Sara, hindi nang iiwan ng tao at pag-usapan natin itong statement na to. Well, mas mabuti na yon na merong impeachment cases para kung ano man yung mga akusasyon nila ay maayos na natin masagot kasi nakalatag at maayos ang proseso ng batas natin regarding impeachment. Ayun, alam nyo, may patama, may pahaging na naman dito si BP Sara. Kasi sabi niya, mas maganda na matuloy ang impeachment na yan. Kasi maayos ang proseso ng impeachment. Sa madaling salita, magulo kasi kayo, Quadcom. Kasi totoo naman eh. Sa Quadcom, hindi sila nag-iimbestiga. Meron na silang desisyon. Ano? Ibaon si BP Sara. Ibaon. Oh, yun lang ang gusto nang mangyari ng Quadcom. Alam naman ng lahat yan. That is public knowledge. Hindi, kaya nga, itong sinabi ni BP Sara, ay ito'y patama. At totoo po yan. Kasi, sasagot ka. Gusto nila. Ang sagot mo, oo, hindi lang. Pag may maganda ka sinabi, manggugulo sila, ayaw kanilang pasabatin. Magkakaroon ng 1 minute, break. Oh, di ba? Puputulin nila. Papatayan ka ng mic, manggugulo. Di ba? So, paano, ang gusto nila, marinig, yung lahat ng masasamang patama kay BP Sara. Pero pag may maganda nang sasabihin ng mga Duterte, sinosoplak. Sa madaling salita, hindi maganda yung proseso ng pag-handle nitong mga bata, itong mga taga-tahol ni Martin. Itong kay BP Sara, yung sa proseso ng impeachment, makakalatag siya. Magkakaalaman. Kaya nga sa tingin ko, diyan kung bakit, eto pakinggan yung mabuti. Pakinggan nyo itong mabuti. Maaaring natatakot ang congressman dyan. Kasi bakit? Dahil makakapaglatag si BP Sara ng kanyang mga ebidensya at makakapagsalita siya nang hindi siya pinuputol. At posible rin ito. Meron pang madamay na ibang tao dyan. Kasi pwede siya magsalita ng naaayon sa gusto niyang sabihin. Pwede. Dyan sa wala. Hindi ka makapagsalita kaya siguro, biglang, pansinin nyo, biglang laban, bawi itong mga, di ba? Alam nating lahat. Hanggang ngayon, wala pa yung impeachment. Kaya nga yung mga dilawang, alam nyo yung mga dilawang tae? Ay, sila yan eh. Sila yung nasa paligid na gusto mag-away ang Duterte at Marcos. Naasar, bakit? Bakit asa ng impeachment hanggang ngayon wala? Di ba? Ayaw tuluyan. So doon, masasagot natin ng maayos kung ano man yung sinasabi ng ating mga members of the House of Representatives na mali na ginawa. No? And mas mabuti na rin yon na merong impeachment dahil doon sa impeachment, ako lang yung hinahabol ng mga members of the House of Representatives. Hindi na nila tineterrorize yung mga kasamahan ko sa Office of the Vice President. Ang ganda nung sabi. Hindi na nila tineterrorize. Sinong terorista? Si BP Sara ba? Si Tebes ba? O sila? Sino nagte-terrorize? According to BP Sara, hindi ako nagsabi.
Ang ganda nung sinabi niya, tineterrorize yung mga tao ko. O, di terorista sila. Bumelta, no? E siya pinagbibintangan terorista, sila naman ang ano? Isipin mo, parang ginawang hijack. Biniktima itong mga tao ni BP Sara para gipitin si BP Sara, dinama yung mga tao. Again, ganyan din ang ginawa kay Pastor Kibuloy. Binabo yung katedral para magawa nila ang gusto nilang magawa kay Pastor Kibuloy. No? Pero ang ganda ng pagkakaano dito ni BP Sara, Duterte. Naalala nyo no sa hearing, sinabi, nung humarap si PRRD, kung merong mali, kung merong may kasalanan, kung merong parusahan, dapat parusahan ako yun. Hindi sila. Kasi ako nag-utos. Diba? Yan ang Duterte. Hindi nang iiwan ng tao. Hindi traidor. Yung pagkatapos mong pakinabangan, iwan mo sa kangkungan dahil meron kang ibang agenda. Meron ka mas makukuha mas mataas. Mas maganda, mas gwapo. O, baka mapunta tayo sa Maris. Wag na tayo pumunta ron. Ibig sabihin, walang traiduran. Oh, si BP Sara, trinaidor ni BBM. Si Pastor Kibuloy, trinaidor ng BBM. Si SMNI, trinaidor ng BBM. Alam naman natin lahat yan. Pero ito, hindi, walang iwanan. At alam ko yan. Personally, alam ko si BP Sara hindi nang iiwan. Nakita natin lahat eh. Ginulo nga ang mundo ni BP Sara because of Attorney Lopez. And yet, hindi niya iniwan si Attorney Lopez. Di ba? Halos saktan siya nung pulis pagsarahan ng pinto. Andun pa rin siya kay Attorney Lopez. Ano? Nilabas niya yung tao dyan sa veterans. Kinausap niya yung mga nagrarally. Di ba? In-acknowledge niya ang mga vloggers. May pagmamahal sa vlogger si BP Sara. Hindi nang iiwan ng tao to si BP Sara. Ay naku, wala akong message. Ano daw message yun sa mga nagpapa-impeach sa kanya? Oh. Kay Castro, ano masasabi mo, BP Sara? Parang pinabili lang ng suka, no? Wala akong message sa mga tao na nag-file ng impeachment case sa akin. They can always try, no? Pero sabi ko nga, sa lahat ng plano ng tao, Diyos pa rin. Ang plano ng Diyos pa rin yung nasusunod. So, ang ganda nung sinabi ni BP Sara na yun, no? Ang plano ng tao, ang Diyos pa rin ang nasusunod. That's Proverbs 16:9. Proverbs 16:9, basahin po natin. Ha? Anong sabi ng Proverbs 16:9? We can make our plans, but the Lord determines our steps. Tayo nagpaplano, pero sa totoo lang, yung bawat hakbang natin, Diyos lang ang nakakaalam. Siya ang gumagalaw. Siya ang humahakbang. Yan yung sinabi ni BP Sara. They can make their plans. Pero kung talagang tinadhana ng Diyos, ma-impeach si BP Sara, walang makakaharang. Pero kung tinalaga ng Diyos na si BP Sara ay maging the next president, wala din makakaharang. Tandaan po ninyo, nangyari din yan sa Bible. Si David, tinalaga ng Panginoon maging hari. Hinarangan siya, pinahanap siya, pinapapatay siya, lahat gustong gawin sa kanya. Pero pag plinano ng Diyos, pag sinabi ng Diyos, magiging hari ka, magiging hari ka. In short, yan yung sinabi ni BP Sara. Pwede ka magplano. Diyos lang ang nakakaalam ng hakbang. So, relax lang tayo, kalma. Ha? Kung para kay BP Sara ang presidency, para sa kanya. Kung panahon niya ma-impeach, ma-impeach siya. Ganun lang po. Pero ako'y naniniwala, inosente po si BP Sara. man can only plan, but it's always God's purpose that shall prevail. Tama. Okay, punta tayo doon sa ating next topic. Ito ha. Ito. Kudeta sa Senado. Pag-usapan natin. Mamaya natin na i-topic po yung patungkol sa galawan. Yes po, gumagalaw na ang AFP. Di umano.
Umuugong ang usap-usapan ng panibagong pagpapalit ng liderato sa Senado sa gitna ng issue ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ang sagot dyan ng ilang senadora sa pagtutok ni Mav Gonzales. Eto na ha. May umuugong, nagalawan, papalitan po yung waiter. Yung Senate President, si Chis Escudero. Ilang buwan lang matapos palitan ni Senate President Chis Escudero, sinoy Senate President Juan Miguel Zubiri, umuugong na naman ang umano'y panibagong pagkilos ng mga senador para palitan ang kanilang liderato. Ang lumulutang na pangalan, si Senador Cynthia Villar. Pero sabi niya, a strong message to international community that the Philippines is si Escudero, tinawanan lang ang usap-usapan at sinabing hindi raw siya nagkokomento sa mga chismis. Ang lagi nga daw niyang sinasabi, chismis lang daw ito hanggang hindi nangyayari. Naku, kunwari ka ba, hindi ka nagko-komento sa chismis eh. Panay ang komento nyo eh, pinag-usapan nyo pa nga si Maris. Ano ba yan? Chismis yun eh, di ba? 13 boto ang kailangan para mailuklok ang isang senador bilang Senate President. Nang maluklok sa pwesto noong Mayo, 15 senador ang bumoto para kay Escudero. Sa kanila, 6 ang kilalang kaalyado o kaibigan Ito, maganda to ha. Ito, syempre, itong kudita na ito, or yung pagpapalit ng Senate President, itatanggi nila lahat yan. Normal yan. Walang aamin, ay oo, nag-uusap na kami. Diba? Naalala nyo si Mig Subiri? Nung pinalitan siya ni Chis, hindi totoo yan. Walang ganyan-ganyan, wala. Lahat sinabi, wala. Okay, di ba pinalitan din si Mig Subiri? Tama ba o tama? Walang aamin. Pero ito yung pumirma nun. Magandang Ito yung pumirma kay Chis Escudero na para siya ay maging Senate President. No? At 6 dito, si Bato, si Bongo, si Amy, si Robin, si Cynthia Villar at si Mark Villar para kay Duterte. So ito sa akin. Pag lahat yan pumirma ulit, malaking bagay kasi konti na lang ang kailangan nilang pirma, mapapalitan si Chis. Tatandaan natin, matibay na kaalyado ni BBM si Chis. Ginawa pa ang waiter ni Lisa yan, naaalala ninyo? Di ba? Wag po kayong makakalimut. Ha? Tagahawak. Ginawang tagahawak ni Lisa yan si Chis Escudero, kaya dikit siyang dalawa na yan. No? Ngayon, merong nang nabubuong impeachment. At kailangan nila dyan, ang iuupo nila dyan, para masiguro itong mangyayari, kung matutuloy ang impeachment, may control po sila. Kaya importante yung Senate President. And possibly, hindi rin natin alam, maaaring totoo itong umuugong. Dahil bakit may balita kung wala naman talagang nangyayari sa loob. So this is definitely na kailangan nating abangan. And kung ako tatanungin nyo, kung si Cynthia Villar, I think she's better than Chis Escudero. Lalong-lalo na ngayon na posibleng maihain na ang impeachment. ng pamilya ni Vice President Sara Duterte na nahaharap ngayon sa 2 impeachment complaint. Kung matutuloy, ang mga senador ang uupong hurado sa kaso. Ang sabi ni Senador Bato de la Rosa, walang nangungumbinsi sa kanya na palitan si Escudero. Siyempre, alangan namang aminin mo, di ba? Pero kung si Senador Cynthia Villar daw ang ipapalit, Kung si Senador Villar, automatic kasama kung totoo yan. Kasi kaibigan kami. Yun, di ba? Yung ganyang pahayag, di ba? Kung totoo yan, kasi kung wala talagang chismis, hindi magsasalita si Bato ng ganyan. Di ba? No, kung si Senator Villar, automatic kasama ko kung totoo. Ibig sabihin siya yung pipirma para ma-approve yan si Cynthia Villar. Pero wala ko narinig. Okay ba kami kay Senator Chis? Pero sir, mga super... Siyempre, kasi pagka pag inamin nyo yan, kakausapin kayo ni BBM, makakausapin pa kayo ni Chis, makakalaban pa, di ba? Bulaga yan. Ganyan na nangyari kay Mix, di ba? Nagulat sila eh. O maya-maya, andyan na si Hart. O, di ba? O, di ba? Payakap-yakap pa si Bato sa asawa ni
Di ba? Tapos yun naman pala. Tapos na yung usapan. Inupo na si Cheese. Hindi ba kami, wala mo kami problema? Sabi naman ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada, chismis lang ang napapag-usapang coup sa Senado. Mainam nga daw na manatiling Senate President si Escudero sakaling matuloy ang impeachment case sa Bise. Kung sakasakaling umakit yung impeachment dito sa atin, at least abogado yung represent. Para sa GMA Integrated News, Ewan ko. Para sa akin, mas talaga kung si Cynthia kasi nga kaalyado, di ba? Kaalyado. But anyway, ang question po kasi dito, yung timing. Di ba? Kainitan. Ano bang pinakamainit na usapin ngayon sa Pilipinas? Impeachment. Tapos may umuugong na palitan ng liderato dito sa Senate. Palitan ng Senate President. Diba? So, ewan ko, hindi ako believe sa mga tanggi nito mga senador. Ito pa isang kaduda-dudang timing. AFP. Pinatahimik. Pinatapos ang hearing kay BP Sara. Tingnan po natin. Ito. Pirma ng Philippine Statistics Authority na walang record ang mahigit 400 pangalang tumanggap ng confidential funds mula sa DepEd sa ilalim ni Vice President Sara Duterte. Ilang bagong resibo pa ang kinwestiyon ng mga kongresista dahil sa hindi magkakatugmang pangalan at pirma. At nakatutok si Jonathan Andal. Tulad ni Mary Grace Piatos, na diskubre ng mga kongresista na wala ring record ng kapanganakan ang mahigit. Tingnan nyo ha. Kung hindi ba naman iniinsulto talaga tayo nito mga kongresista na ito. Wala daw pangalan yung 405 sa 677. Walang pangalan, walang birth certificate, etc. etc. Ang pinag-uusapan po dito, confidential funds. Ulitin ko ha, confidential funds. Saan nagamit yung pera? Confidential funds. It's supposed to be sikreto. Meron bang confidential funds na pinagkakalat? Natural. Kung kayo ang tumanggap ng pera na yan, hindi mo ilalagay yung totoo mong pangalan. Kabobo naman na itong mga ito kung iniisip nila na tayo mga normal na tao ay maniniwala sa kanila. Talagang pangiinsulto itong ginagawa ng Quadcom. Ginagawa nyo kaming gago, ginagawa nyo kaming bobo. Ito namang mainstream media, hindi ko rin maintindihan. Bakit sinasakyan nyo? Ang gugulo pa rin nyo Alam nyo naman panggagago yan. Halimbawa, confidential funds ha? Halimbawa ikaw, may kakilala ka. Alam mo kung sino yung mga NPA na pumapatay. Nangingidnap ng kabataan. Child abuser na NPA. Halimbawa lang, alam mo, ikaw ang kanilang asset. Ilalaglag mo, ituturo mo bawat isa kung saan sila nagtatago. Ilalagay mo tunay mong pangalan. Pag nakatanggap ka ng pera kasi kakailanganin mo para doon sa paano mahuhuli itong mga mamamatay, itong mga ngidnap ng mga bata. Ilalagay mo pangalan mo doon? Halimbawa, lalagay mo pa address mo? Ganon? Siyempre hindi. Asset ka nga Kaya nga may purpose tayo ng confidential funds. Ang lakas naman manggago na itong mga ito. Talagang iniinsulto ang kakayanan natin. Di ba? Walang asset na maglalagay ng totoo niyang pangalan. Ilibing mo na rin ang sarili mo. Suutan mo ng barong tapos lumubog ka sa lupa. Para ka nagpakamatay niyan. Di ba? 400 pangalan na tumanggap ng confidential funds mula sa Department of Education sa ilalim ni Vice President Sara Duterte. Batay yan sa kumpirmasyon ng PSA o Philippine Statistics Authority. Siyempre. Hindi mo nilagay yung pangalan mo. Alam nga namang nasa
birth certificate pa, para namang si Raulo. Sa House Committee on Good Government and Public Accountability. Out of 677 individuals, Talino niyan. Talino na ito. 405 Saludo. ay walang birth certificate o walang record sa birth. Tatawa ko dito, pinagtawanan to sa Maynila, mamimigay silang ayuda. Sinisigaw, isko. Ang kapartner niya, si Lacuna. Galit na talaga tao sa inyo. birth certificate o pwede nating sabihin na non-existent. Ang ibang pangalan may record sa PSA pero maraming kapangalan. Kasama sa walang birth record ang isang Kokoy Villamin na tumanggap ng confidential funds mula sa DepEd at Office of the Vice President pero magkaiba ang pirma sa mga resibo. May bagong mga resibo rin kinwestiyon ng mga kongresista. Si Alice Crescencio nakapangalan sa 3 resibo pero magkakaiba ang pirma at address. Sina Sally at Sheila magkaiba ang pangalan pero pareho ang pirma. Medyo kalokohan na po ito. Ay itong mga taga-pirma Naka. o tagagawa nitong mga ARs na ito ay hindi coordinated. And because of this Alam mo ito kanina, doon kung sa napanood nyo sa SM na, hindi ako nagsabi nito si Greco Bellica po, na interview namin kanina sa SM na, alam mo sabi niya, kinig kayo mabuti rito. Bukod sa sahod, di umano si Greco nagsabi nito, may natatanggap pa raw na 1.5 million ang mga congressman na sasali sa hearing. Tapos, may bonus pa. May bonus pang 500,000, 500,000 kung maingay ka, kung bumabakbak ka, kung bumibira ka. Isipin mo, 2 million a month. Bukod sa sahod nila na 300,000 pesos. Ganyan po kalaki ang mga yan. Kaya nga naman, kung ikaw kongresista, mag-ingay ka na mag-ingay. Banatan mo lahat ng banatan. Kalokohan niya ang ginagawa mo, BP Sara. Ganon. Di ba?